Okay, Happy New Year! This is January 1st. Unang reading po natin sa bagong taon ng 2025. Ngayon, gagamit tayo ng tarot. So, yung tarot, isa-shuffle natin. Tapos, magbibigay ako ng tawag nito, reading natin for today. This is a general reading. At kung gusto nyo magpabook ng full private reading, sabihin nyo lang po. Okay? So, kung gagawin ho natin ito, ngayon, kukuha ako dito ng 7. So, yung 7, no, ito yung general reading. So, sa mga nagtatanong kung gusto nyong pahulaan, January, February, isa-isa kada buwan, pwede po sa isang reading natin. Pero aabot tayo ng 1 oras at kalahati pag ganun. Okay? So, una, kuha ko dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, dyan muna siya. Una, may mga, this is the positive muna ha, alamin natin yung positive. May mga tao, no, nag-aalinlangan ka sa damdamin mo. Sundin mo kung ano yung tinitibok ng puso mo. Pangalawa, ay! Bakit ganito? Uno. This is 11. This is 11. Dalawang 1. So, ibig sabihin, kung sa positive side ito, maganda. Dahil yung una dito, sundin mo yung tinitibok ng puso mo. Or ibig sabihin yan, mamaya explain ko. Pangatlo. Bakit ganito? Patapos na ang problema. Okay? Pang-4, mga desisyon ulit. Bakit? And pang-5, overflowing. And pang-6, all your hopes and dreams. And then pang-7, Diyos mio, abandonment. Okay. So, hating-hati ang lahat ng baraha ngayon. Okay? So, interpretation natin, we will combine the positive and the negative, okay? Dito maganda, sundin mo yung tinitibok ng puso mo or dinidikta ng puso mo. Ibig sabihin, kung gusto mo magnegosyo, then push, okay? Dahil you will have the good karma in it. Matatapos yung problema mo, mag-ingat ka lang sa desisyon mo sa buhay para makamit mo yung overflowing blessings, matupad mo yung mga pangarap mo. At matagal mo nang gusto. Pero, sa dulo kasi, iiwanan ka, tatalikuran ka. At, ito yung dito masusubukan yung tapang at tibay mo. Dahil, kailangan mo, sinasabi dito, kailangan mo mag-focus sa sarili mo. At, spiritual journey kasi ito. So, posible na yung iba sa inyo, nagkakaroon ng matinding problema, hindi makapagdesisyon ng tama, nagkakaroon ng good and bad karma dahil dito sa mga espiritista. So, ibig sabihin, may mga tao talaga na kaya kayo minamala sa love life, sa negosyo, sa kalusugan, sa sariling trabaho, sa pag-a-apply sa trabaho, pag-a-apply ng board exam, at saka kung ano-ano pang mga aksidente dahil sa bad karma. At dahil din dito sa mga tao na pinaritual kayo, pinabarang kayo, kulam, sumpa at gayuma. So ngayon, tandaan nyo, yung first Friday ng taon, which is this coming Friday, January 3. Kung gusto nyong magpa-reading, mas mainam magpa-reading kayo hanggang bukas, January 2. Para alam nyo kung may mga negative na mangyayari sa buhay ninyo, kung may mawawala sa pamilya ninyo, may mawawala sa trabaho, sa kung ano-ano. Kasi, ito pero gusto ko kasi i-emphasize sa inyong lahat. Ang purpose kasi ng panghuhula sa tradisyonal na paraan, para malaman mo kung ano yung mga bagay na dapat mong iwasan, layuan, mga warnings, yun yung dapat. Hindi mo dapat ikakagalit yun, di ba? Katulad ng mga ibang sikat na manghuhula,
Hindi mo sila dapat i-criticize kasi ano yun eh, warning yun. Wala namang masama kapag binigyan ka ng warning. Na yung masama is kapag matigas ang ulo, 'di ba? Kapag sinabi sa na iparitual mo si ganito, si ganyan, sarili mo, anak mo, pamilya mo dahil may tagilid na sitwasyon, mag-isip ka. Kasi pasalamat ka kung may warning na ganun, 'di ba? Kasi kapag namatayan ka na, 'di ba napupunta din sa isipan mo kapag nandun na naburol na, mag-iisip ka. Hindi mo man lang nakita yung signs or hindi ka man lang binigyan ng warning na pigilan yung anak mo, asawa mo, o kaibigan mo, kahit sinong tao para hindi siya matuluyang mamatay, 'di ba? Ando doon lahat ng pag-brainstorm na sana kung ginanito ko siya, sana kung ginawa ko, sana kung nakinig ako. Lahat ng sana papasok doon. So ito, kung sa good side din natin ito pagkukunan ng lesson sa mga tao, sa mga anak, sa mga magulang, 'di ba? Minsan kasi isinusugal natin yung kasarili nating kaligayahan, sarili nating kapakanan, alang-alang sa mga taong mahal natin. Tapos doon natin nalalaman bandang huli na kahit ginawa na natin ang lahat, tayo pa rin ang nasasaktan, tayo ang nahihirapan, tayo pa rin ang iniiwanan. Tayo ang tinatalikuran, 'di ba? At ang pinakamasaklap pa, iiwanan kang walang-wala na, may sakit ka pa. Wala. Awang-awa ka sa sarili mo. Ito yung totoong katotohanan dito. So ngayon, this is January 1st, na reading ni Phoenix Heart sa inyo. Normal na routine ito sa buhay ng tao. Kung nagsabi si Phoenix sa inyo na delikado ang buhay nyo, delikado relasyon nyo, pamilya nyo, negosyo nyo, huwag kang magduda. Dahil never akong nagsalita ng ganyan kapag hindi totoo. Hindi nga lang siya magkakaroon ng specific date, pero kayang magkaroon ng specific time frame. So, ngayon, nagsisilabasan na lahat-lahat, 'di ba? Papasok ang first Friday energy sa January 2, 11 in the morning, which is tomorrow. And tandaan nyo, it was 5 days ago nabuksan ang libingan ni Lucifer. So lahat ng positive hihigupin niya para magdagdag sa powers niya. So kung ikaw duda pa, nasa Vatican na yung libingan, binuksan na 5 days ago, tignan mo sa news, ano ang nangyari 5 days ago, simula nang mabuksan yon. 'Di ba? Ako nagsasabi sa inyo, sa wala pang protection ritual, ipagawa nyo na. Sa lahat na malakas pang relasyon, proteksyonan nyo na rin, 'di ba? Sa lahat na malakas pang negosyo, proteksyonan nyo habang maaga pa. Dahil hanggang alas 11 bukas, hihigupin yan. Hihigupin yan. Maniwala kayo. Dahil yung first Friday ng taon is gagamitin niya para manira ng buong taon ng 2025. So kung may barang ka, may kulam ka, may sumpa, may gayuma ka, ipatanggal mo habang kaya pa. Dahil ang ritual ay hindi po magic. Ang ritual ay process po ng dasal. At depende yun sa taong naniniwala at sa taong nagsasayang ng oras. Dahil pakatandaan po ninyo, laging nasa huli ang pagsisisi. Tignan natin yung bottom deck nito Tignan mo, that's the world. And then, yung top. Magtataka kayo, devil. So, buong mundo, sinasabi ko na sa inyo, buong mundo, idadamay niya. So, kung hindi kayo maniniwala, this is the January 1st. Tandaan nyo, i-share nyo, i-favorites nyo, i-share nyo sa lahat-lahat. Tapos observe nyo yung sinasabi ko kung mali ba or dapat ba kayong magpasalamat at nabigyan ko kayo ng warning ahead of time. Happy New Year po sa inyong lahat. Naway magkaroon pa rin tayo ng blessings.